let me just share you two verses from the Bible that comes from Psalms chapter 34, verses 1 and 2. If you allow me to read it, ito po yung sinasabi dyan. Of David, when he pretended to be insane before Abimelech, who drove him away and he left, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Verse 2, please. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. You know, hindi ko na po i-elaborate yung sinasabi nung sa unang verse na si David kasi sometime in his life nagpretend siya na sira ulo. Diba? Na insane. Parang hindi siya mahuli. Kasi nasa teritoryo siya ng kalaban. And ang ginawa niya po, nag-praise siya ng praise and worship talagang grabe. To the point na talagang parang sira ulo na nga siya. Diba? At di nga siya nahuli ng kalaban. And ang sinasabi ng Chito, yung ginawa niya na the demonstration of praise and worship, even before his enemies, is something that we can, pwede natin gayahin, i-emulate natin. Because napaka-tindi nung ginawa ni David, di ba? Na pwede natin tularan. Kaya nga nasabi niya, sa verse 2, I will glory. Sa ibang translation po, ang sabi diyan, I will boast in the Lord. And sabi nga, I will boast, ipagyayabang ko ang pagpupuli ko sa ating Panginoon at para marinig yan ng mga afflicted. Di ba? Ibig sabihin, when we praise and worship God today, dapat po nakikita, meaning demonstrative, physically, nakikita, nararamdaman yung ginagawa nating papuri. So unang-una, para maramdaman po yan, tayo po tumayong lahat. Let's all stand up and prepare to praise and worship God. Hallelujah! And sabi ko nga po kanina, isang line nung aawitin natin ngayon, di ba? Ay, when we see God, when we look at God, we draw strength to face the day. Hallelujah! How many of you want to have that strength to face the day, to face life, even in this pandemic time? Say Amen! Amen! At kayo mga nasa online, say Amen too. Type doon sa comment section, Amen. Yan, hallelujah. Praise is rising among the church and the children of God. Hallelujah! Come on, let's praise the Lord! Woo! Hallelujah! Let's demonstrate because praise is rising! Pwede mo pumalakpak at pwede gumalaw-galaw ng konti. Yan, hindi po yung bawal. That is demonstration of praising God. Come on, hey! Sing with us. Say, praise is rising, eyes are turning to you. Yes, Lord, we turn to you. We turn to you. Heart is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. When we see you, we find strength to face the day. Amen. Let's look at Jesus. And in your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna. Hey! Hosanna. Saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come on your way among us. We welcome
magsasawa na magtaas sa iyo ng papuri, Panginoon, Lord God, because we are your people. And Lord God, you have done so many things, oh Lord God, that you deserve all the praises, oh Lord God. At sa buhay namin, Panginoon, Lord God, now, in these trying times, and in these challenging times, oh God, when we look at you, Lord God, we draw strength. We get strength, Lord God, to face the day, to face our lives, because you are our God. You are our Adonai. Woo! Sabihin natin sa Panginoon ito, because when we see you, we find strength to face the day. Sabihin nga natin sa Panginoon, when we see you, strength to face the day. O personal, when I see you, I find strength to face the day. O kayo nasa online, sabihin nyo, when I see you, I find strength to face the day. Mga anak ng Diyos, laksan po natin, sabihin natin kay Lord, when I see you, I find strength to face the day. all the women in the house say, I find strength to face the day. ang mga kababaihan sa lugar na ito, magsabi na, I see you, I find strength to face the day. ngayon naman ang mga kalalakihan, kahit yung mga nasa taas, sabihin natin, I find strength to carry on. More personal, sabihin natin ang mga kalalakihan. When I see you, I find strength to face the day. Tayong lahat, wholeheartedly sabihin natin. When I see you, I find strength to face the day. For the last time. When I see you, I find strength to face the day. Oh, hallelujah! Yes, Jesus! Hallelujah! Hosanna! Hosanna! You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna! Say, Hosanna, hey! come have your way among us. We welcome you here, Lord Taas po natin ating mga kamay. Pwede magtaas ang kamay. Hosanna! Hey! Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hey! We give you, Lord God, all the praises and all the glory, oh God, because you deserve everything but the best praise and worship, oh God. So right now, Lord, from your people to you, we love you, Lord, and we worship you, oh God. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Alam mo, one of the characters of God na talagang very eminent, meaning very obvious, di ba? Na kapag nagpupuri tayo sa Kanya, lalo na yung mga inaawit natin dito, it declares His being Adonai. Sabihin nga po natin, Adonai. Kayo mga nasa online, pakitype sa comment section, Adonai. A-D-O-N-A-I. Adonai. Adonai. Ayan. It means God Almighty. Diba? God Almighty, meaning, Luke 1:37,
with God, nothing is impossible. That's a description of God being Adonai. Di ba? Wala pong imposible sa Kanya. And any one of you that are praying for something na parang mahirap ngayon na gawin, o parang mahirap mangyari, but you are still praying for it, you know, have your faith work, because our God that we worship in this place, or that we are singing praises to right now, is our God, Adonai. Hallelujah. Amen ba? Pwede ba natin Amen. palakpakan si Lord? Hallelujah. And praise and worship is relative to love. When we love God, when we love our Adonai, then we can worship and praise Him wholeheartedly. Hallelujah. Pwede ba natin sabihin, I love you, Lord? Love you, Lord. Yan, pakitype po yan sa digital platform natin. I love you, Lord. Yan, sige. Yan, ikaw na nakapantalon na, naka-short na itim na nakaupo dyan sa sopa nyo. Yan, sabi mo, I love you, Lord. Yan, narinig ka ni Lord. Yan, hallelujah. So, handa na ba nating purihin ang ating minamahal na Adonai? Amen ba? Come on, let's do this! Hallelujah! Let's praise our Adonai! Woo! Jesus! I lift my praise to you. Hands. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Say to God, I love you, Lord. Oh, I love you more than I can say. Hey! Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remain. You will I adore. Hey! Itaas ang mga papuri, itaas ang mga kamay sa ating Panginoon. I lift my voice. Yes! I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh yes. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you
personal. Oh, I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. You on your screen right now, say, Love you always. say to your God and Lord and Adonai that you love Him so much. Always. Oh Lord, He's hearing our love. Love you He's receiving our love. always. Oh yes. Oh, I love you Oh Lord. always. Mahal ka namin, Lord, and we want to serve you well, Lord. Love you always. And even this Oh, I category of worship, Lord God, we want to serve you, Lord. And even through our praises and worship, Lord God, love you always. Oh, I love you always. listen to your church, Lord God. We love you, Lord. Oh, I love you always. With more conviction right now. Oh, I love you always. Come on, with more conviction. Oh, I love you always. Louder, church, say. Oh, I love you always. Come on. Yes. Oh, I love you always. Say it louder. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Come on. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Louder. Oh, I love you Hallelujah. my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore. Only you will I adore. Only you will I adore. We adore you, our Adonai. Yes, Lord God. Oh, yes, Lord. Let everything in me praise and worship the Lord. The psalm says, let everything in us worship the Lord. And our Adonai God, the Lord Almighty, deserves
nothing but the best worship. And the best worship is what comes from the heart. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks, the mind thinks, the body acts. No wonder the heart is the central system of our bodies, even in the spiritual body. Hallelujah. Lord, see our hearts and receive our hearts, Lord God, because we say to you now, Lord, that because we worship you, Lord, we give you our hearts. And whatever is in your heart right now, ano man po laman ng ating mga puso, kayo na nasa mga tahanan ninyo, whatever your heart is contemplating, whatever fills your heart right now, you know, our worship says, give your heart to God as your worship. Worship you, Lord God. I give you my life. I give you my trust. Jesus. For you are my God, and you are enough. I give you my life, say, I give you my life, I give you my trust, Jesus. Say it to Jesus. For you are my God. Wala nang iba, Lord. You are enough. Ikaw lang sapat na, Lord, sa buhay namin. Minsan pa, I give you my life. I give you my life. I give you my trust, oh God. Hindi ba namin alam o sigurado ang future? Still, we believe in you and we trust you, Lord God. And we give you our lives. You are enough, Jesus. My heart is yours. My heart is yours. Take it all, take it all. My life in your hands. My heart is yours. My heart is yours. Take it all, take it all. My life in your hands. Say my heart. My heart is yours. My heart is yours. Take it all, take it all. My life in your Yes, Lord. hands. My heart is yours. My heart is yours. Take it all, take it all. My life in your hands. I give you my life. I give you my trust, Jesus. Hey! For you are my God, and you are enough, Jesus. Say, I give you my life. I give you my life. Say to God, I give you my trust, Jesus. you are my God. For you are my God, and you are enough, Jesus.
this heart, Lord. Fill this heart with your presence, Lord. Move in this place, Lord. Yes, sir. Jesus. Lord, mahirap man, Lord. Even our struggles, our challenges, Lord God, we offer unto you. Because everything that is in our hearts, Lord, we offer unto you, Lord. As we say to you, Lord, yung mga bagay na nahihirapan kami, Lord God, for the past, this pandemic times, Lord God. In all those prayers, oh God, that we've been praying for years now, even for our infirmities, whatever our bodies are feeling or experiencing, Lord God, may mga sakit, may mga kahinaan, karamdaman, Lord God, Father, we lift them up to you, Lord God, and we surrender, Lord God. Part of our being servant, Lord God, to serve you well, Lord God, is to surrender, Lord God, those things, oh God, that would hinder us from serving you well. And whatever things are those right now, Lord, in Jesus' name, Lord, Father, free us up, Lord God. Palayain mo kami, Panginoon. If something, Lord God, is really encompassing us, Lord God, really holding us back, Lord, Father, in Jesus' name, Lord. Right now, Lord. Right now, Lord God. Free your people, Lord God. You said it in your word, Lord God. When we come to you, when we draw near to you, Lord, you draw near to us, Lord God. When we lift you up, Lord God, and say, I surrender, Lord God, we draw near to you, Lord God. Father, right now, Lord, draw near to your people in Jesus' name, Lord. In the mighty name of Jesus. I don't know, but could it be possible that God is really speaking unto us right now? Kinakausap tayo ng ating Panginoon for whatever reasons that we have, for whatever issues of life that we are experiencing. Right now, God is saying, come to me and I will give you rest. Come to me and I will give you rest. Ikaw na pagod na. Ikaw na nasa bahay that you're really fed up, you're really tired of the many things that you're doing. Pagod sa paghihintay, pagod sa pag-expect, pagod sa paghahanap buhay, pagod sa pagsisipag. God is saying to you, come and I will give you rest. When you say you surrender even your burdens right now in Jesus' name. You surrender it to me. You surrender it to me right now. Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin yan because I want you to serve well. I want you to have strength to face the day. I want you to have strength to face life. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, let's give it to God. Oh, yes. Oh, God. Oh, yes. Lord God, while we're doing this, Lord God, in your presence, once again, Lord, we say to you, Lord, that my heart, or our hearts, are for you, Lord God. My heart is yours. Say to God, my heart is yours. Take it all. Take it all, my life in your hands. Sabihin mo personally kay God. My heart is yours. My heart is yours. Take it all. Take it all. My life in your hands. Listen to your church, My Lord. heart is yours. My heart is yours. Take it all. Take it all. My life in your hands. Take
Take it, oh Lord God. My heart is It's yours. all yours. My heart It's all yours. yours. Take it all, take it all. My life in your hands. Say, my heart is yours. My heart is yours. Take it all, take it all. My Can we just lift our hands again? hands. Taas natin ating mga kamay kay Lord. My heart is yours. My heart is yours. Take it all. Take it all. My life in yours. For the last time, wholeheartedly. My heart is yours. My heart is yours. Take it all. Take it all. My life in your hands. Oh, Jesus. Take it all, Lord. Receive our hearts, Lord. Receive our hearts, Lord God. Receive our hearts. Receive our hearts. And the people of God say, Amen. Hallelujah. Yan. Kayo mga nasa bahay, pakitype dyan sa comment section, my heart is yours, Lord. Hallelujah. Nangyaring istorya dyan, ito po ay nagkatotoo. Yung double portion of
spirit ni Elijah na na-inherit ni Elisha o yung anointing ay talaga pong nagkaroon ng manifestation. Nagkaroon po talaga ng powerful miracle sa ministry ni Elisha. According to the Bible, siyempre, hindi nyo naman mababasa na number 1 miracle, number 2 miracle, maliban na lang ang Bible nyo ay merong study Bible. Kung may study Bible kayo, baka makita nyo po yun doon. So, 16 miracles recorded sa ministry ni Elijah. 16 miracles. Pero kay Elisha po ay 32. So, talagang double portion po. At kung naalala niyo yung isa sa powerful, alam niyo po merong dalawang powerful miracle maliban sa time po ng prophets, ha, hindi po sa time nila. Iba pa yung kila Moses, yung sa time panahon ng prophets, merong dalawang recorded na Bible na talagang ma-amaze ka sa miracle. Ang isa, nung tumigil yung araw, hindi ito bumaba hanggat hindi na nanalo ang mga Israel sa labanan sa panahon po yata ni Joshua yon. At kay Elijah naman, hindi niya pinaulan ng 3.5 years. Talagang hindi umulan. Alam niyo naman po, sa lugar ng Israel nung panahon ng araw, pag hindi umulan, ang kasunod ay tagtuyot, ang tagtuyot ay tagutom. Pero sa time po ni Elisha, sa 2 Kings chapter 8, yung 3.5 years na yun, naging 7 years. Talagang double portion ng anointing. And this, po ito 2 Kings chapter 2, pagdating po sa chapter 13, okay, sabi po dyan, now Elisha was suffering from the illness from which he died. And then, next verse, Elisha died and was buried. Now, Moabite traders used to enter the country every spring. Once, while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw the man's body into Elisha's tomb. When the body touched Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet. Okay, bago ko ganahan mag-preach, tayo po'y manalangin saglit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Father, we pray as we listen to your word, O God, to your words, Father, we pray. Hayaan mo po yung the power of your Spirit, your anointing, the spirit of revelation and vision, Lord God, be upon us, O Lord God. Maging sa mga kapatiran na nanonood online, Father, hindi ka nalilimitahan ng distansya ng tao kung gaano ka-powerful lang yung mga salita, Panginoon. And as the Apostle Peter said, Lord, kanino kami pupunta, Panginoon? Ikaw lamang ang may salita ng buhay. At hayaan mo matagpuan namin ang buhay sa oras na ito sa pamamagitan ng iyong mga salita. Thank you, Father God. Pinagtitiwala namin sa iyong kamay, Panginoon. Ako, bilang ginagamit mong tagapagsalita para sa aking mga kapatid, anoint my life, Lord God, my heart, my mind, my mouth, and sa mga kapatiran ko nandito, Panginoon, ang kanilang puso't isipan, ang tenga na nakakapakinig, Panginoon. Dalangin ko ang biyaya mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, itong istorya po ito, grabe yung anointing, ano? Biro niyo po, isang propeta ng Diyos, very powerful sa ministry, very powerful sa word. Okay? Siya po yung propeta na tinukso ng mga bata na, Elijah, Elijah, baka mag-rumble yung kwento ko doon sa dalawa Elijah, kung kayo merong Biblia ng Tagalog, si Elijah po ay si Elias at si Elisha po ay Eliseo. Okay, minsan nagkakaroon ng po doon. Si Elias at si Eliseo. So, meron po kaming, ako po ay matagal ng mananampalataya sa Panginoon, meron kaming tinatawag ng seasons ng pagkilos ng Diyos sa iglesia. At bawat pagkilos na yon, yung mga ibang pastors, pinapangalanan nila yon. Kunyari, charismatic time, okay, yung pagkilos ng Panginoon, meron tinatawag na prophetic time, meron tinatawag na apostolic time. Noong panahon po ng prophetic, mga 90s po yun Grabe, yung preaching nila about the prophets, about the ministry of the prophets, napakatitindi. At hindi ko makakalimutan po itong verse na ito,
madalas po ito ipinipreach. Biro mo kahit patay na. Patay na pero ginagamit pa rin ng Diyos. Patay na pero ganun ka-powerful tong preaching na to. Pinipreach nila sa Elisha. Ganun na lang. Grabe yung anointing no? Napakatindi. One time, hindi ko na po matandaan kung sa book o sa video, merong isang preacher nag-preach nito, ibang view yung pinreach niya. At nag-speak sa akin yon at sinishare ko po sa inyo, this is not a doctrine but a personal revelation. Sabi po nung pastor, yung verse niya, nung una ko siyang mabasa, talagang grabe yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Kahit patay na, ginagamit pa rin ng Diyos. And then suddenly, nag-speak sa kanya si Lord. Anak, huwag mong pangarapin na yung galing mo, dalhin mo sa hukay. Na ano siya na, huwag mong pangarapin na yung galing mo, dalhin mo sa hukay. Sana kung nasa panahon tayo ni Elisha, kung i-imagine ninyo, itinapon yung patay, tumama sa kanyang buto. Dumikit sa buto niya. Saan siya nakalibing? Ang libingan natin ngayon, hindi na pwede mangyari yan. Kasi nasa nicho, nasa ilalim lupa. Nung marinig ko yung salitang yun, ang lakas ng dating sa akin. Huwag mong dalhin ang iyong galing sa hukay. Mga kapatid, lahat ng meron tayo ngayon, habang buhay tayo, gamitin natin. Kasi pag namatay tayo, wala na siyang silbi. Ano mang meron sa iyong kaloob, ang Diyos ngayon, gamitin natin. Yung parang sa worship kanina, Lord, I give you all. Lahat. I surrender to you. Lahat. Hindi pwedeng maiwan. Kaya lang minsan, masaklap, nakakabalita ka, di ba? May mga Christian, pinapatawag si pastor o si pastora, ipag-pray mo po ako, tapos pag nasa deathbed na, pag naghihingalo, Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Paano ka makakapaglingkod kay Lord? May naalala pa ako isang kwento ng pastor na pinatawag siya ng isang member niya, humingi ng prayer. Nasaan ka? Nasa ospital. Pinapunta siya roon para ipag-pray. Nung papunta siya sa ospital, ang kwento niya sa amin, kinakapa ko yung puso ko, bakit wala man lang passion sa heart ko to pray for him? Nag-iisip siya bakit, nagpipray siya kay Lord. Pagdating niya sa ospital, walang prayer sa heart. Nung naupo na siya, sabi niya doon sa pasyente, kapatid, kapag binigyan ka ng pagkakataong mabuhay ulit, ano ang gagawin mo para sa Panginoon? Tapos sabi niya, kaya mo pa bang magsulat? Sabi niya, opo, pastor. So binigyan ng papel tsaka ballpen. Sige, sulat mo yung gagawin mo pag binigyan ng pagkakataon ng Panginoon mabuhay. Alam niyo po, nagsulat. Pagkasulat, binigay kay pastor. Sabi niyo, alam niyo po nakasulat, number 1, hindi na ako iinom. Hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako ganito. Hindi na ako ganito. Hindi na ako ganito. Take note, Christian to, ha? Okay. Sabi ng pastor, alam ko na kung bakit walang conviction. Sabi niya, kapatid, sabi ko sa iyo, ano yung gagawin mo para sa Panginoon pag binigyan ka niya ng buhay? Hindi yung ayaw mo nang gawin. Minsan, yung worship natin kay Lord, we surrender everything, yung ayaw natin, yung bigat natin, sinusuko natin sa Panginoon. Pero yung ipapagawa na sa iyo para makalaya ka dun sa bagay na ayaw mo, hindi natin ginagawa. So, itong istorya niya, yung word na binitawan niyang huwag mong dalhin sa hukay, yung galing mo. Okay, personal revelation po yun po yung isa sa bagay na ipinamuhay ko. Hanggat nabubuhay ako dito sa lupa, lahat ng meron ako, gagawin ko para sa Panginoon. Kaya nga nung last Sunday, di ba, nag-pray po ako talaga kay Lord, Lord, ano po ang susunod sa next level? Sabi sa akin ni Lord, nasa next level ka na, anong gagawin mo? Todo mo na.
Bigay mo na lahat, to the max. Ibigay mo na lahat sa Panginoon. Minsan nga nagtatalo kami ni Mrs. na, pastor ka dapat sa pulpit ka lang, pulpito, ganito, bakit ang dami mong ginagawa? Kasi po si pastor nyo ay from pulpito to martilyo, okay, to magkarpintero. Sabi niya nga sa akin, hindi ko naman alam na karpintero ka, alam ko tatay mo pintor, kanino ka ba nagmana? Sabi ko sa tatay ko. Salamat po pag naintindihan ninyo. Okay. So, masaya ako sa ginagawa ko. Yung best na alam kong magagawa ko para sa Panginoon, gagawin ko. Kasi, anumang meron ako ngayon, nawa magamit ko lahat dito sa lupa bago ko pumunta sa Kanya. Okay, mamaya po makikita niyo pa yung mga ibang verses. So, ganun no? Church, you know what? The Old Testament book, lahat ng meron sa Old Testament, ang sabi sa Bible, sa Hebreo, ang Old Testament ay shadow ng bagay na dadating. Kung makapangyarihan ng anino, how much more yung totoo, pinanggagalingan ng anino? Amen? And we receive the same calling. Hindi po kayo na born again dahil na-invite tayo sa church. No. Hindi ka na born again dahil ang laki ng pangangailangan mo. Mali po. Na born again ka, alam niyo yung John chapter 1 verse 12? Familiar kayo sa verse? Kung sino man ang tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Verse 13. Hindi ka ipinanganak na muli, hindi siya kagustuhan ng tao, hindi kagustuhan ng magulang mo. You are born of God. Hindi natin pinili ang Diyos. Si Elisha, hindi niya piniling sumunod kay Elijah. Tinawag tayo, kaya nga John 15:16, anong sabi diyan? Hindi kayong pumili sa akin Pinili ko kayo. Para ano? Para pumunta kagad sa langit? No, maging fruitful ka. Para maging fruitful tayo. Tinanggal ko ba yung ano? Then the Father will give you whatever you ask in my name. Yun doon tayo sumasala. Anong prayer natin? Lord, bigay mo yung kailangan ko. Lord, bigay mo yung kailangan ko. Mga kapatid, basahin niyo yung verse 1 hanggang verse 15 hanggang verse 16. Ano yung sinasabi niyang, then whatever you ask in my name? Ang hingin mo sa Diyos, maging mabunga ka. Maging fruitful ka na lahat ng meron kaloob ang Panginoon sa atin, magamit natin sa Kanya. At pag nagagamit mo yun, kapatid, sasabihin ko sa iyo, hindi ka kayang pigilin para mamunga. Itong pandemic na to, may mga nagsasabi nga, dapat ang preaching ganito, preaching ganito kasi panahon ng pandemic. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng pahintuin ng pandemic. Hello? Pagpapatuloy tayo sa gawain ng Panginoon, may pinapagawa sa atin ng Diyos. Hallelujah! Lahat tayo tumanggap ng Espiritu Santo ng Panginoon. Amen? May anointing ni Lord. At yung double portion, mga kapatid, meron tayong double portion. John 14:12. Ano po sabi sa John 14:12? Very truly, I tell you, whoever believes in me, si Jesus Christ nagsasalita nito will do the works I have been doing. Kung mananampalataya ka sa akin, kaya mong gawin yung ginagawa ko. Kaya lang ito matindi. Ano sabi ni Jesus? And they will do even greater things. Grabe na. Iyak nga ako rito Sa 40 years ngayon po, itong 2021, ako po ay 40 years na nakakilala sa Panginoon. Hindi naman talaga diretsyon-diretso. Nakakilala ko, Lord, na born again po ako, 1981. Iniyak ko yan kay Lord na, Lord, nagawa ko mabuto, mas pagagawin ko. Pero kinomfort ako ni Lord. Nakakatuwa nga doon sa nilagay ko sa note ko. Mga kapatid, eto maganda kay Lord.
Kung si Jesus kinikilala natin, si Jesus sapat na. Hindi mo na kailangan double anointing pa. Bakit? Si Lord lang, sapat na. Kaya mong gawin ang bagay na pinapagawa ng Panginoon kasi ang kanyang espiritu na sumasa atin ay sapat na. Kung magkaroon man ng double portion doon, wow, praise the Lord. Sabi sa 1 Corinthians 12, ano sabi doon? As the Spirit determines. Pag gusto nang gawin ng Panginoon at gamitin ka ng Panginoon, ang buhay mo, bumuhay ng patay, wow, praise God, kaya kang gamitin ng Panginoon. For the glory of His name. Amen? Kaya tayong gamitin ng Panginoon. Kaya niyang i-manifest sa buhay natin yan. Kaya lang, minsan, ang prayer natin, pag pumunta na tayo dyan na, Panginoon, ang sabi mo, kahit anong hingin namin, pagkakaloob mo, and then maglilita niya tayo ng prayer, Panginoon, kailangan ko rin ito, kailangan. Yes, we need that. Pero hindi yung verse na yan. Kung meron kang gustong hingin sa Panginoon, na gusto niyang ipagkaloob sa iyo, pray to be fruitful. Kapatid, kapag ginagamit ka ng Diyos, hindi mo napapansin ang pagpapala sumusunod sa iyo. Hello? Hallelujah. Kapag sumunod ka sa Panginoon, minsan hindi mo nga naipagpipray ang sarili mo, pero kapatid, ina-assure ko sa iyo, hindi sasalang pagpapalain ka ng Panginoon. Grabe si Lord. Amen? Hallelujah. Okay, so anong gagawin mo? Kung yan ang inaano ng Panginoon sa atin at maging fruitful tayo, ayun na, katulad ng worship natin, all, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, kung all ang hinihingi sa atin ni Lord, itodo natin. Amen? Huwag tayo magtitira papuntang hukay. Dapat pag namatay tayo, pag kinuha na tayo ni Lord, lahat ng kaloob niya sa atin, nagamit natin. Amen. Amen. So huwag natin pangarapin mamatay na hindi nagamit yun, ha? Amen. Hallelujah. So, pag-aralan natin to. Itodo mo na. Okay. Paano mo maitotodo ang lahat-lahat ng kaloob sa iyo ng Diyos? Number 1 natin dapat gawin, ito, stop making excuses and burying our anointing. Alam niyo, minsan, kaya hindi tayo nagagamit ng Diyos, hindi pa tayo kumikilos, nagre-reklamo na kagad tayo. Hallelujah. Yun ang minsan, balikan ko po saglit yung kay Elisha, ha? Okay. So, itong nangyari kay Elisha, ayan, yung istorya na merong kaakibat niyan, makikita mo bakit nangyari ito at kung paano natin magamit sa buhay natin. Yun nga, yun naikwento ko sa inyo kanina, yung sa pastor. And then, kung paano siya ginamit, tingnan niyo po itong Matthew. Tingnan niyo, ha? Ikukunin ko lang saglit, ha? Ito po ay Matthew 25. Naalala niyo yung parable of talents? Diba? Yung parable of talents, may binigyan ng 5 talento, may binigyan ng 2 talento, at may binigyan ng 1 talento. Ito po ay yung 1 talento. Nung dumating yung master, ang sabi, then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I know that you are a hard man in harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. Ibinalik yung isa. Excuse niya, ano? You are a hard man. Minsan kasalanan pa ng Diyos. Pag hindi natin nakikita, nag-i-improve yung buhay natin eh. Pag hindi tayo makakilos at minsan ayaw natin kumilos, dinadahilan natin sa Diyos kasi ang hirap naman eh. Minsan ang church, minsan ang mga member ng church, minsan very hard sa pastor nila. Kapag hindi lumalago ang church, kasalanan ng pastor. Mga kapatid, lahat tayo binigyan ng talento.
Eto, isa lang ang binigay, nagreklamo pa. Meron ba kayo nabasa sa Bible, sa Matthew 25, yung binigyan ng 5, nagreklamo? Dapat nga magreklamo siya eh. Lord, bakit sa akin 5? Ang dami naman ito, samantalang sa kanya, 1 lang. Pero nagreklamo ba siya? Anong sabi doon? Nung na-receive niya yung 5 talents, anong sabi doon? In-invest niya. Pagdating ng master, sinurrender, Lord, ito yung 5 talentong kaloob mo. Take note, meron pang 5 tubo. Church, binigyan tayo ng Diyos. Pakinggan niyo po ito, ha? And God is expecting return of investment. Nag-invest sa atin si Lord eh. Ibinigay sa iyo. Ano sabi sa next verse yata yon? Next verse. Next verse. Okay. You wicked, lazy servant, you know that I harvest where I have not sown, gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers. Ano sabi ni Lord? Sana idiniposito mo sa bangko. Tumubo pa sana. Binaon mo sa lupa. So ano ini-expect ng master pagdating niya? Ay, hinahanap yung kanyang ROI. Namuhunan sa iyo ang Panginoon, hinahanap yung balik. Wag po kayong maanong, ha? Anong namuhunan sa atin si Lord? Hinanapan siya eh. Sana ibinangko mo na lang. So, ibig sabihin, nag-i-expect si Lord, baka sa bangko tumubo. Hello? Hindi, ibinaon mo. So, yun nangyari kay Elijah, kinukunin ko doon kay Elijah, nung marinig ko ngayon, wag mong dalhin sa ukay yung galing mo. Bakit? Kasi ini-expect ni Lord, the blessings He has given us, the talents He has given us, anumang meron tayo, dapat yung kaloob na yun maging mabunga. Kaya lang, pinapatay natin ng kasi pandemic ngayon eh. Kasi bakit ganyan ang tinuturo ninyo eh? Pandemic na nga, kasi dapat ganito, kasi dapat ganyan, kasi dapat ganyan. Kakareklamo natin, hindi natin napapansin yung kaloob, unti-unti nating ibinabaon. So nung dumating si Lord, nasan yung investment ko? Lord, ibinaon ko because you are a hard man. Wow, kasalanan pa ng master niya na ibinless siya. Mga kapatid, lahat tayo ay gagamitin ni Lord. Mightily. Lalong-lalo na sa end time, mightily. Bakit? Naniniwala po ako, kung tunay kang Kristiyano, hindi ka aabutan ng end time na hindi mo alam. Why? Because there will be an outpouring of the Holy Spirit. Merong buhos, merong pagkilos ang Diyos. Gagamitin tayo lahat mightily. Kaya lang pinapatay yan ng napakarami nating dahilan sa buhay. Lagi nyo naman naririnig, di ba? Pag gusto, may. Pag ayaw, maraming dahilan talaga. Kasi nagtatrabaho ako, kasi nag-aaral ako, kasi ganito ako, kasi ganyan, kasi mahina ako, kasi wala akong pinag-aralan. Mga kapatid, kung pinag-aralan lang ang pinag-uusapan, kung kayamanan lang ang pinag-uusapan, baka konti lang pumasa sa atin. Pero praise the Lord, ano sabi ni Jesus Christ sa atin? Ano sabi niya sa mga disciples? Sinong pinili niya? Hello? Medyo matindi yung Tagalog version, bas pinili niya yung mga walang alam o yung mangmang para ipahiya ang marurunong. Praise God, natagpuan ako ni Lord ganun. At salamat kay Lord, anuman meron ako ngayon, ay isulit natin kay Lord mga kapatid. Itodo na natin. Amen? Amen.
Hallelujah. Todo na natin. Okay, wag natin ibaon sa hukay yung galing natin. Wag natin patayin ng dahilan yung kaya tayong gamitin ng Diyos. Hallelujah. Okay, pangalawa. Itodo mo na. Kapag tinawag ka, dapat meron kang iniiwan. Hello? Dapat pag tinawag tayo ng Diyos, meron tayong iniiwan. Naalala niyo yung preaching ng Lordship? Sabi niya, Lord, susunod ako sa iyo. Ano sabi ni Jesus? Sige. Tapos sabi niya, ay, Lord, saglit. Ililibing ko muna yung tatay ko, namatay. Ano sabi sa kanya ni Lord? Hayaan mo yung mga patay maglibing ng kanilang patay, sumunod ka sa akin. Alam niyo, pag uwi ko ng bahay, yung anak ko yung panganay. Pagbukas ko ng pinto, yung kagad ang topic eh. Paliwanag mo sa akin anong nangyari sa patay. Bakit? Ganito. Grabe yun, pag meron isang preaching na be-bless siya, yun, wala nang hinto yun. Kwentuhan na patungkol sa Bible, sa ministry ni Lord. Tingnan niyo si Elisha. Paano siya nakasunod ng mainam kay Elijah? Okay, 1 Kings. So Elisha left him and went back. Pagkatawag niya po kay Elijah, so bumalik si Elisha, he took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his attendant. Grabe! Ito yung pagsunod. Kasi itong bagay na ito, siguro si Elisha po ay isang magsasaka. Ano sabi diyan? Nung tinawag siya ni Elijah at merong prophecy po sa kanya, at yun nga, yung last Sunday na pinag-usapan natin, nilagay yung kapas sa kanya, alam niya yung meaning yun, tinatawag siya ni Lord. Pero kung hindi niya gagawin to, alam niya meron siyang babalikan. Ang paglilingkod sa Panginoon, kapatid, pag naglingkod ka kay Lord, wala kang dapat ibang balikan. Minsan, yung sa mga Facebook pa, buti pa yung pangit, hindi iniiwan eh. Si Lord ang ganda-ganda, nakakayang iwanan. Then he set out to follow Elijah and became his attendant. O konting singit lang po. Meron po diyang sinabi ba na, then he follow Elijah and serve God? Oo, kaya patayin na rin po natin yung excuse na ay hindi, basta ako kay Lord lang makikinig. Ako basta kay Lord lang maglilingkod. Hindi ko kailangan ng tao. Kapatid, pag ganun ang istorya natin, tahasan ko sasabihin sa inyo, ano ka, alien ka, alien. Okay, hindi ka tagalupa. Okay. Tinawag kayo ni Lord, isa sa paano mo mapaglilingkuran ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong iglesia. Amen? At huwag mo sabihin, hindi, basta ako kay Lord lang ako makikinig. Oh, that's a lie. Pastor, mga propeta na yan bakit pa naging attendant? Mga kapatid, sa Bible, kung meron po tayong discipleship ngayon, kung meron tayong SOL ngayon, ang Bible po, lalong-lalo na sa Old Testament, kung nagbabasa kayo ng Kings, lagi nyo pong mababasa yung salitang Company of Prophets. Pag pinag-aralan nyo po yung Company of Prophets, ang tawag po doon, School of Prophets. Ano pong ibig sabihin nun? Lahat ng disciple ng propeta, lahat po yung dumadaan sa pag-aaral. Anong ni-study nila? The Law of God. May Bible na po nung araw, Pastor? Yes. Meron na pong Old Testament nung araw. Meron na pong Pentateuch nung araw, the 5 books of the law of Moses. So pinag-aaralan nila yon. Bakit? Kasi ang prophecy, the true prophecy, dapat lagi naka-inline sa Word of God. Hindi ka basta pwedeng tumayo na lang, sinasabi ng Panginoon, tapos wala kang salita ng Diyos. Ay, hindi po pwede yun. Dapat ang prophecy lagi naka-inline sa Word of God. Amen? Hallelujah. ANJC, you are blessed. We are prophesied na kung ano ang kaya nating abutin at yan po ay nakaayon sa salita ng Diyos. Hello?
Oh, ang taga-NJC dapat in love kay Lord. Why? We are called to have a deeper intimacy with God. Anong pangalawa? Be an attendant. Ano yun? Mature, attain maturity under the care of his family. So, ang ganda, no? Hallelujah. Kaya nga lang yun, papatayin natin. Si Jesus, ano sabi ni Jesus? Lucas 6. Lucas 9, Jesus replied, no one who puts his hand to the plow. Church, listen very carefully. Sino man ang humawak sa pang-araro at lingon ng lingon, ano sabi ng Bible? Is not fit for service in the kingdom of God. Si Jesus po nagsasabi niyan, ha? Kapag humawa ka ng araro at lingon ka ng lingon, hindi ka fit. Saan? Sa kingdom ni Lord. Hindi porkit sabi mo kasi bilong ka sa isang bagay, fitted ka ron. Hindi po ganoon yun. Okay? Church, dumaranas tayo ng pandemic, nakakaranas tayo ng struggles, walang exempted po doon, kasama po kami doon. Nawa, sana sa kalungkutan ninyo, naaalala nyo rin kami. Pero kami, yung kalungkutan namin, number 1 kayo eh. Ang hirap po ng pandemic. Mahirap. Kaya na, hindi mo siya pwedeng gawing excuse para hindi tayo magpatuloy. At kung lingon ka ng lingon, at susunod ako sa Panginoon, kaya lang. Susunod ako sa Panginoon, kaya lang. Maraming, yun na, di ba, last Sunday, yung kinamatayan ni Elisha, naikwento sa inyo, walang makapagsabi anong mangyari sa atin eh. Pero mga kapatid, kung susunod ka kay Lord, hindi ka pwedeng lingon ng lingon. Hindi mo pwedeng balikan yung nakaraan mo. Lahat. Galit, sama ng loob, hinanakit, kabigatan, problema. Ang tawag, na-preach ko na sa inyo nung araw eh. Ang title nun na excess baggage. Excess baggage. Okay, ngayon, matindi na ang, ano yan? Ngayon, matindi na ang ang sa aeroplano, di ba yung pagkilo ng mga gamit, matindi, talagang sinusunod. Nung panahon namin, nung siman ako nung araw, grabe ang bagahe namin, paramihan, pabigatan. Kasi libre pag OFW eh, nung araw ha. Yung isa naming, hindi, sorry. Okay, hallelujah. Huwag na yung kwento na yon. Okay, praise God. Church, next. Tingnan niyo po ito. I pray magkaroon ng revelation sa inyo ito. One of the greatest gift na kaloob sa akin ng Panginoon is vision and revelation. Sabi po nakita niyo na? Sabi sa Matthew 13 nga ba kasunod? Matthew 13. Mapalad tayo kung yung mata natin nakakakita at tenga natin nakakarinig. Bakit? Many prophets. Nilolong yung time na yun na makita nila, hindi nila nakita. Nilolong nila na marinig nila. Yung Messiah, hindi nila narinig. Sabi ni Jesus, ang palad ninyo. Matthew 13, ang Matthew 13 po ay parable of the sower. Yung nagtatanim. Lumalakad ka sa kingdom of God, lingon ka ng lingon, sa pas mo, ano mangyari? Paano makikita ang vision? At minsan nagiging malabo ang vision sa atin kasi nga, bakit pas? Pas is pas. Pastor, hindi mo kasi naramdaman yun nangyari sa akin. Oo, kapatid.
Huwag mo sabihin, hindi ko nararamdaman. Lahat tayo may pangit na nakaraan. Amen? Kaya lang, anong magsisilbi sa akin nun para makapagpatuloy ako sa paglilingkod sa Diyos? Sisisihin ko ba ang magulang ko na hindi nyo kami pinag-aaral mabuti? Sisisihin ko ba ang nanay ko na bakit naghiwalay kayo ng tatay ko? Sisisihin ko ba na 3 taon pa lang ako, wala na akong kinalakihan tatay? Minsan, dinadala natin sa buhay yung mga masasakit natin na karaan. Mga kapatid, wala pong maitutulong sa atin yun. Ang pandemic, ano na ngayon? February. Last year, January, February, may ugong na ang pandemic, di ba? March, nag-lockdown sa Pilipinas. Ewan ko lang sa ibang bansa kung anong buwan sila nag-lockdown. January, February, nag-start na yun. And then, ano nangyari? Ngayon, 1 taon na. Pero may maraming Christian pa rin, ang reklamo pa rin ganun kasi pandemic na yun. Kapatid, 1 taon na yan, dapat nakamove on na tayo doon. Hello, alam kong masakit, marami nawalan ng trabaho, marami naghirap talaga. Totoo po yun, kaya lang kapatid, dapat nakamove on ka na doon. Magpatuloy tayo, hindi tayo pwedeng pahintuin ng pandemic para makapaglingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. So, kailangan natin maintindihan ito at the gift of God, itong vision and revelation, ito magtutulak sa atin para magpatuloy sa Panginoon. Amen? Okay, pangatlo. Kapag may tawag, merong lalaban. Kapag may tawag, may pinaglalaban. Tingnan niyo si Paul. Ano sabi ni Paul? Saint Paul, Apostle Paul, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Tingnan niyo po yung TPT version. TPT is Passion Translation. Bago po yan. Matagal, mga 2 years ago na rin. I have fought an excellent fight. I have finished my full course. Hindi ako mamamatay na hindi ko ginamit yung kaloob ng Diyos sa akin. Lahat ibibigay ko. I have fought excellent fight. Ipinaglaban ko yung pananampalataya ko. Pastor, kasi hindi ko na maintindihan ang buhay. Bakit pa rin problema? Mga kapatid, ipaglaban mo pananampalataya mo. Bakit? Kasi ang pananampalatayang meron tayo, listen, hindi ito pang lupa. Panlangit ito. Bakit maraming tumitigil sa pananampalataya? Kasi yung faith nila panlupa. Para dito lang. Pag meron, praise God. Pag wala, erase God. Yung faith ko, yung faith nyo, yung faith natin dapat hanggang panlangit. Oh, I have fought an excellent fight. I have finished my full course. And I have kept buong buo sa puso ang pananampalataya. Amen? Wow, grabe si Apostle Paul. Kaya dapat kung may idol tayo, grabe to si Apostle Pablo. Si Apostol Pablo ba ay masaya ang buhay? Grabe. Paglaban natin yung faith natin, paglaban natin ang faith natin, paglaban natin ang ating pananampalataya. Paglaban natin ang ating pananampalataya. Mga kapatid, kaya namin kayong ipag-pray, kaya kayong ipag-pray ni Pastora, kaya kayong kagabingan at grabe kahapon, counseling, 2 oras sa cellphone. Wow. Kapatid, ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Hindi ako magpaligoy-ligoy sa'yo. Kung hindi mo ipaglalaban pananampalataya mo, walang mangyayari sa buhay natin. At ikaw lang ang meron nun. May ipagpipray kita, pero kung hindi mo ipaglalaban yung faith mo, wala tayong mararating. Amen? Amen. Number 4, yan, serve God well to the max. Itodo mo na, kung maglilingkod ka lang din kay Diyos, hallelujah, kung maglilingkod ka din kay Lord, itodo mo na. Hindi pwedeng
Ang tawag sa amin, ang tawag sa mga worker sa church, full-timer. Alam nyo, minsan in-erase ko yun, mali po yung salitang yun. Eh kung full-timer ang tawag tayo sa atin, na naglilingkod sa church, paano yung hindi naglilingkod sa church? I mean yung kayo, nag-church kayo, may mga work kayo, kami talagang sa church na. Ewan ko, hindi full-timer, no. Dapat lahat tayo full-timer kay Lord. Amen? Walang half-hearted sa atin, walang kalahating pusong kayang maglingkod sa Diyos. Serve God well to the max. Wow, maganda tong verse na to. At hindi ko nalagay yung verse niyan, TPT rin yan eh. Mga kapatid, ang ganda niyan ha. Ano nyo to ha? Kung maaari, i-memory verse nyo to, napakaganda nito. But God's amazing grace has made me who I am. Ano man meron ako ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi ko pinili maging pastor dahil sa biyaya ng Diyos nakakatayo ako sa inyo ngayon. And His grace to me, ano sabi diyan, was not fruitless. I worked harder than all of them. Grabe si Apostle Paul, ano? Yung biyaya ng Diyos sa akin, hindi naging in vain, hindi naging mabunga. Nagtrabaho ko harder than all of them. Ano man paghihirap ko ngayon, minsan nagkukwento ako ng misis ko, parang hindi ka na nagpapahinga, linggo, lunes, trabaho ka, hindi ko alam kung... Mga kapatid, hindi lang panglupa ito. Okay. Mga kapatid, tingnan niyo itong isang verse. Iko-connect ko ha. Nag-take note naman kayo na. But you, si Timothy po ito, sinasabihan ni Apostle Paul. Okay. But you keep your head in all situations. Endure hardship. Kasi na-experience niya work harder than all of you. Endure hardship. Do the work of an evangelist. What's next? Discharge all. Discharge all. Discharge all your duties in the ministry. Pastor, hindi naman ako full-time. Anong di-discharge ko sa ministry? Mga kapatid, yan ang problema sa ibang Christian. Ang akala nilang ministry church. Hey, mali po yun. Ang mananampalataya, lahat ng ginagalawan mo, ministry mo. Nagtatrabaho ka, ministry mo yun. When you work for God, hindi ka tulad na naglilingkod ka para sa tao lang. Nasa school ka, nag-aaral kasi ako. No, it's your ministry. Ano ba yung sabihin ng ministry sa English? Ministry means service. Paglilingkod. Kung nagtatrabaho ako, paglilingkod ko ito sa Diyos. Kung nag-aaral ako, paglilingkod ko ito sa Diyos. Kung nag-online seller ako, paglilingkod ko ito sa Diyos. Ano man ang ginagawa ko, pinaglilingkod ko ito sa Diyos. At ang sabi ni Paul, discharge all your duties. Lahat, wala kang ititira. Lahat, i-discharge mo. Do the work of evangelist. Minsan kasi, nagkakaroon tayo ng problema sa system natin, NJC, na kasi ang hirap ng pinapagawa sa amin kasi ganito ginagawa namin. Mga kapatid, do the work of evangelist, discharge all your duties. Sa church, para tayong school. Meron po tayong major subject, meron tayong minor subject. Ang major subject ng church is evangelism and discipleship. Si Timothy ba ay evangelist? Mga kapatid, meron po akong book ng Timothy. Hindi po book sa Bible. History ni Timothy. Si Timothy po ang una naging pastor ng church ng Ephesus. Pinalitan ni Titus. So nagbabasa rin ako ng history ng church. Hindi po siya evangelist, he is a pastor. Pero bakit sabi ni Paul sa kanya, do the work of the evangelist? Kasi ang ebanghelyo, hindi po trabaho ng evangelism ministry. Ang ebanghelyo ay trabaho lahat ng Kristiyano. Ay kung hindi ka nagpipreach ng gospel, ano sabi ni Paul? Woe to me if I do not preach the gospel, for I am compelled
to preach. Yun yung una nating ministry. Dapat ang buhay natin maging mas bangong samyo sa Diyos sa paghahayag ng mabuting balita. Lahat ng taong nakakakilala sa atin, dapat malaman nilang tayo ay mananampalataya. Hello, Pastor, tama ba yun? Yes, let your light shine. Kasi kahit hindi ka marunong magsalita, pero kung meron kang patotoo na ikaw ay Christian, yung patotoo na yun magsasabi sa kanila, ibang klase itong tao na ito. Amen? Kung church lang tayo mabait, tapos Monday to Saturday, may topak tayo palagi, ay, pambira. Ay, sino po nakapanood sa inyo nung lalong-lalo na sa cell leaders? Nag-post si Ging ng yung video ni Pastor Saking. Saking ba yun? Yung pastor po sa CCF. Tuwan-tuwa ako Alam niyo title ng preaching niya? Itodo muna. Ang verse niya, love the Lord your God with all your heart, all. Sabi niya, kung nagloloko ka lang din, itodo mo na rin para pag pumunta ka sa impyerno, hindi ka lugi, sunog ka talaga. Tatawa ako ng tawa, grabe, akala ko ang bagsik ko magsalita. Pero CCF ito, pero ang tindi niya magsabi. So discharge all the duties of your ministry. Anuman ang tinatayuan mo sa buhay, trabahador, sa church ka man, lahat ng ginagawa natin mga kapatid, ito ay service natin kay Lord. And dapat ito ay magiging mabunga. Amen. Kapatid, itodo na natin. Naglilingkod lang din tayo kay Lord. Itodo na natin. Amen? Sige po, tayo po tayo. Let's worship the Lord. At huwag nating isara itong preaching na ito ng basta closing prayer. Awitin natin yung kanina. Yung, I give you my heart, I surrender all. Kapatid, I encourage you. Sa pag-uwi natin sa tahanan natin, ibigay natin kay Lord lahat. Ibigay natin kay Lord lahat. Hallelujah. Church, keep your head in all situations. Endure hardship. Proclaim the gospel. Discharge all the duties of our ministry. Saan tayo ginagamit ng Panginoon, saan tayo, kung ano man, nasan man tayo, nawa, dalangin ko. Father, I pray, Lord, wag mong paintulutan sa buhay namin, sa mga tao nakakapakinig ng preaching na ito, na word na ito, mapa-online man. Father, I pray, wag mong paintulutan at bumalik kami sa hukay, na hindi namin naibibigay ang lahat para sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. I give you my trust, Jesus. Come on, let's worship. Let's raise our hands. For you are Kapatid ko, nasa online ka man, I pray. Itaas mo ang iyong kamay bilang pagsuko sa Panginoon. Sabihin mo kay Lord, Lord, I surrender all to you, Lord God. Lahat, Panginoon. Wag na wag, Panginoon, kahabagan mo kami, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. I give you my trust, Jesus. The Bible said, your word, Lord God, said to us to do our best to present our lives to you. You are enough, Jesus. Jesus. My heart is yours. My heart is yours. Take it on, take it on. My life in your hands.
Come on, church. Give. Let's give our heart. Let's give everything to the Lord. Ano bang meron ka, kapatid? Ibigay mo yan sa Panginoon. At kung sa mga nagdaan na araw, nakikita mo na nagkulang ka, nag-fail ka, ang tingin mo sa sarili mo, failure ka. Church, brothers and sisters, give it to God. Give it to God. Give it to God. All. Everything. Yes, Lord, our heart is yours, oh God. Our heart is yours, oh God. My life in your hands. My heart is yours. My heart is yours. Take it all. Take it all. My life is yours. Say my heart. My heart is yours. My heart is yours. Take it all. Take it all. My life in your hands. All to Jesus. Take it all. All to Jesus. Come on. Let's surrender everything to God. Come on, church. Kayo man nasa online ngayon, I pray. Surrender everything to God. Tumayo kayo sa kinalalagyan ninyo. Taas ninyo yung mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. All to Jesus. All to Jesus. I surrender all to you. I freely give. I will ever love and trust you in your presence. All to Jesus. All to Jesus. I surrender all to you. I freely give. I will ever love and trust you. All to Jesus. All to Jesus, I surrender all to you. I freely Panginoon, sa oras na ito, hain namin sa iyo ang aming mga buhay. Lahat, Lord, lahat ng meron kami, Panginoon. Sakit man to, hirap man ito, ano man ang nangyari sa amin, nakalipas man ito. Alam ko, Panginoon, ang mahalaga ay ang ngayon. At ngayon, Panginoon, naririto kami sa iyong harapan. May mga bagay na hindi kami kaya ipaliwanag. But Father, I pray, we surrender everything to you. At huwag mo pong paintulutan yun ay maging mga dahilan para hindi kami magpatuloy. And Father, I pray as we come to you, Lord, bless us with the gift of vision and revelation. Hayaan mo makita namin ang maganda naming kinabukasan sa iyo. Hayaan mo ang tenga namin ay makarinig sa iyo, Panginoon. Lord, ibalik mo kami dun sa yung deeper intimacy na yun, Lord God. Ibalik mo kami dun sa devotion time namin na with deeper intimacy, hindi para magsulat. Patawarin mo kami, minsan pinagtatalunan po namin kung ano yung dapat devotional namin. But Father, I pray, huwag yun ang makita namin, kundi makita namin that deeper intimacy, that spending time with you, Lord God. Ang dami-dami namin sinasabi, pero
Nasaan ang oras namin sa iyo? To love you with all our heart, all our mind, all our soul, all our strength, and everything that is within us, Lord God. And we pray, Lord, unto you we surrender, O God. Unto you we surrender all, Lord God, all. Shika babas. All to Jesus I surrender. Yes! Yes, Lord! Hey! I will ever love and trust you. Come on, church! Minsan pa, sabihin natin kay Lord! All to Jesus I surrender. All to you I freely give. I will ever love and trust you in your presence. Come on, church! For the last time! All to Jesus I surrender. All to you I freely give. We love you, Lord! I will ever love and trust you in your presence. I will live. Amen, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. We love you, Lord! All to Jesus! Amen. Amen. Hallelujah. Church, saglit po Kung merong may sakit sa inyo, karamdaman, o sa family nyo, just raise your hand. Father, I pray, as you have said, that double portion of your anointing, Lord God. You're speaking about miracles, Lord God. Father, I pray, sa oras na ito, Panginoon, lahat na merong sakit at karamdaman sa pamilya namin, maging sa amin, Panginoon. Lord, dahil nais mo kami mabunga at hindi kami dapat pigilan ng sakit, Panginoon, we rebuke every spirit of infirmities, sicknesses, diseases, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Panginoon, we declare healing in your name, Lord God. Hallelujah. At lalong-lalo na yung sa mga kabataan na lagi ang sinasabi because of their stress, anxieties, Lord God. Lord, we rebuke this spirit, Lord God. Sapagkat alam namin hindi ito galing sa iyo, Panginoon. And right now, we claim healing in Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Kung meron man nasa hospital din man ngayon, Lord, we pray, Panginoon, ang kagalingan ay mapasa kanila sa pangalan ng Panginoong Yesus. As your spirit, you said, as your spirit determines, Lord God, that spirit of faith, that healing, that miracle, Lord God. For the glory of your name, for your name's sake, Lord God. Hallelujah. Kagalingan, Panginoon, ang talagang idinideklara namin para sa kanila, Panginoon. Hallelujah. 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 In Jesus' name, Lord God. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba, Panginoon. Oh, Lord God, that is within us. Blessed be your holy name, Lord God. Amen. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Are you blessed? Okay. So, itong time na ito, it's time to bless our Lord with our every blessing na meron tayo. Balik natin sa Panginoon kaloob. Yun po, yung ginagawa natin, yung mga nasa hulihan.
Okay, dun muna, meron po tayong offering box sa likod. And then sa mga nasa online po, makikita niyo po sa screen ninyo paano po makakapagbigay sa gawain ng Panginoon. Okay, God bless you, saints! God bless you. Amen! Hallelujah! And let's praise our Adonai. Hallelujah. Woo. See you next Sunday. Even sa mga nasa bahay. See you again next Sunday. God bless you. Mga first timers, you're welcome here.